Hindi po siya secret deal. Yan po ay talagang sinapubliko naman po ni dating Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Isang mapagpalang araw ng Huwebes Santo po sa ating lahat dito sa Bisdak, Pilipinas. Magnilay-nilay po tayo, mga kapwa ko Pilipino. Pero, kahit na Huwebes Santo po ngayon, ay nais ko pong pag-usapan natin itong Gentleman's Agreement ni Pangulong Duterte at ni President Xi Jinping ng China. Ayon po kay Attorney Harry Roque. Sabi ko nga sa inyo, mapabilib ka dito, kahanga ka dito sa isang kasunduang ito ng dalawang magagaling at matatapang na leader na mayagbuls. Mantakin mo. Walang permahan, walang dokumento, ang tanging pinanghahawakan lang ho nila ay yung integridad nila bilang isang mga pinuno ng kanya-kanyang mga bansa na nagbibigay po sa atin ng kapayapaan dyan sa West Philippine Sea at nagbibigay ng isang matibay, matatag at lalo pang gumanda ang pakikipagkaibigan ng parehong bansa ng China at Pilipinas at nagdulot ng magandang ekonomiya sa ating bansa iyong Gentleman's Agreement na yan. Kapayapaan at mayabong na ekonomiya ang hatid dyan. Pero bago po natin i-rebat ng todo yan, pakinggan po muna natin yung side ng mga mainstream media. Panoorin po natin ang balitang ito. Walang dapat gawing repair sa Sierra Madre base sa kasunduan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping na kinumpirma ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Git ng National Security Council kung totoo man, labag ang kasunduan sa ating soberanya. Nakatutok si JP Soriano. Ang marahas na pang-water cannon na ito ng China sa resupply ship ng Pilipinas patungo sa Ayungin Shoal. Iisa lang daw ang mitya ayon sa dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Attorney Harry Roque, nagkaroon daw kasi noon ng anyay Gentleman's Agreement o kasunduan sa pagitan nina Duterte at Chinese President Xi Jinping. Nabuo raw ang kasunduang ito pag-upo pa lang sa pwesto ni Duterte noong 2016 upang mapabuti ang anyay hindi magandang relasyon ng China at Pilipinas. Nagkaroon kasi ng Gentleman's Agreement, no? Ito ay oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, wala ring gagawing hakbang ang Pilipinas na i-repair yung Ayungin Shoal, yung Sierra Madre. At ang sabi ng mga Chino, kaya nila winater cannon, kasi taliwas yun sa kasunduan na status quo. Dahil ang status quo, hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair ng Sierra Madre. Ganito rin ang sinabi ng isang mataas na opisyal ng China na nakausap ng GMA Integrated News. Tumanggi siyang mapangalanan pero anya, kasama sa kasunduan ni Duterte at Xi na isang barko lang ang pwedeng pumasok sa Ayungin Shoal para magdala ng pagkain at tubig sa mga Pilipinong sundalong nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Wala rin daw dapat kasamang mga journalist sa mga rotation and resupply o RORE mission. Walang kinumpirma ang kasalukuyang administrasyon kung nagdadala ba ng construction material sa BRP Sierra Madre. Sabi ng National Security Council, hindi nila alam ang tungkol sa Gentleman's Agreement sa pagitan ng China at Pilipinas na sinabi ni Roque, dapat daw siya ang magpaliwanag sa statement na ito dahil kung totoo man, ito raw ay lumalabag sa ating soberanya. Kung meron man daw kasunduan,
binabawi na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang paulit-ulit na sinasabi na pangako di umano ng Pilipinas sa China ay walang silbi dahil wala itong legal na basehan. Hiningan namin ng reaksyon ang Department of Foreign Affairs pero wala pa silang tugon sa ngayon. Nauna naman nilang sinabi na may mga isinumiteng proposal ang China sa Pilipinas kamakailan kaugnay sa pagsasagawa ng mga RORI mission patungong BRP Sierra Madre. Hindi ito idinetalye ng DFA pero tinanggihan daw nila ito dahil labag sa interes ng Pilipinas. Okay, ayon po sa balita yan ng GMA News, no? Pero bago po ako magkomento, simple lang naman kasi yung komento ko dyan. Pakinggan muna natin yung talagang sinasabi ni Attorney Harry Roque. Narito, pakinggan po natin, ito kasi yung simula ng isyong ito sa interview ng politiko. Dudugtong na lang ho ako sa dulo, kaunting komento lang ho ako dito. Pakinggan niyo po mga kabisdak. Hindi po siya secret deal. Yan po ay talagang sinapubliko naman po ni dating Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Na ang kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. So pagdating po sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no? Para nga ayusin daw yung Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging reaksyon ng China. Siguro, pagkakamali ng China, ang China kasi hindi pumapasok sa kasunduan sa mga personalidad. Akala nilang pinapasok kasunduan sa panig ng mga gobyerno, no? So, hindi naman ata sumang-ayon ang Presidente BBM dito sa ganitong usapin. Ang akala lang nila, dahil kasunduan niya na-reach sa pinakamataas na level ng Presidente at ng Secretary of Foreign Affairs, binding on the Philippines. Siguro nagkamali sila na hindi naman pumapayag na ganun ang maging pulisiya ng PBBM. No? Pero sa tingin ko, ang realidad, kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials dyan sa BRP Sierra Madre, ganyan ang maging reaksyon ng China. Baka lalo pang maging agresibo. Kinakailangan makipag-usap po. Kinakailangan gamitin ng diplomasya. Correct. Dahil yung gentleman's agreement naman na nagbunga sa administrasyon ni dating Presidente Duterte ay dahil nag-usap yung dalawang panig. Hindi naman totoo na wala talagang naging hidwaan nung panahon ni Presidente Duterte. Nagkaroon din ng water cannon incident dyan din sa Ayungin. Kaya nga ang banta ni Presidente, siguruduhin nyo lang na wala akong sundalong mamamatay. No? Dahil pag meron akong sundalo, isang man lang sundalong namatay, ibang usapin na yan. At sa kontekstong yan, usap sila at nagkaroon sila ng kasunduan. So kung ayaw ni PBBM ng ganitong kasunduan, bahala siya gumawa ng sarili niyang kasunduan. Correct. Pero sa tingin ko, sa pinapakita ng China, hindi talaga sila papayag na magpasok ng mga repair materials dyan sa Sierra Madre. No? Okay. Ayan po yung payag ni Attorney Harry Roque. Diyan kasi po nag-umpisa. Alam niyo po mga kabisdak, napahanga po ako dito kay President Duterte at President Xi Jinping. Mantakin niyo po gentleman's agreement. Pangalan pa lang dapat mayagbols ka dito. Kasunduan ng mga mayagbols. Bakit po? Dahil yung kasunduan po nila ay wala pong dokumento yan. So ang tanging pinanghawakan nila ay tiwala sa isa't isa at integridad bilang isang mga pinuno ng kanya-kanyang bansa. O tingnan mo si President Xi Jinping, siguro tiningnan niya, hindi ko na kailangan magpirmahan pa kami ni Digong dito dahil may tiwala naman ako dito sa presidenteng ito, kamay na bakal, powerful, strong, hindi naman too weak. Kaya okay ako dito. At nangyari, yung kasunduan ng dalawang mayagbols. Sinunod ni Tatay Digong, kung ang pagbabasihan natin itong sinasabi ni Attorney Harry Roque, na hindi magdala ng mga construction materials, walang mga media, iisang barko lang ang maghatid ng pagkain
diyan sa Sierra Madre na yan. Oh, tingnan nyo ho. Merong insidente na pambubumba rin po ng tubig, pero nakontrol ni Tatay Digong. Dahil nga sa kasunduan ng mga mayagbols na presidente. Oh, di ba kapayapaan ang hatid sa ating bansa? Eh di ba ho, magandang ekonomiya ang bigay ng bansang China sa atin. Walang pambubuli. Walang pinag-uusapang digmaan. Malaya ang bawat mangingisda na kumukuha dyan ng mga likas na yaman sa karagatan na yan sa West Philippine Sea. Bakit? Dahil nanindigan ang Pilipinas sa pinag-uusapan ng dalawang mayagbols na leader. At take note, hindi po ito sikretong kasunduan. Ito po ay isinapubliko ng Department of Foreign Affairs. Walang problema ito. Nagkaroon pa nga ho tayo ng magandang ekonomiya. Kasi nga ang foreign policy ng Duterte admin is independent foreign policy. Ngayon, bahala po kayo, Marcos admin, kung anong gagawin niyo, sabi ni Atty. Harry Roque. Total, wala naman yung pirmahan eh. Eh kung ipawalang bisa nyo po, yung gentleman's agreement na yan, dahil wala namang yagbols, yung presidente natin ngayon, hindi talaga po pwede yan sa agreement na yan. Weak eh. Masyadong dependent ang foreign policy ng Marcos admin. O sige, withdrawin ninyo. Kung gusto ninyo ng gulo, subiit, walang problema. Pero ako, napahanga ako sa kasunduan ito ng dalawang magagaling na presidente, leader ng China, leader ng Pilipinas, si Tatay Digong at si President Xi Jinping. Mantakin mo, walang pirmahan ha, pero nagkasundo yung dalawa. Kasi nga, merong isang salita, may mga yagbols. Malaya tayo. Nagkaroon ng kapayapaan. Eh ngayon, anong nangyayari ngayon? Sa Marcos admin, napaka-dependent ang foreign policy. Lumuluhod tayo sa mga kano. Eh siyempre, ang mga kano, puting itlog, ang kanilang interest, ang kanilang ipupursige dito sa administrasyong ito. Kagaya nga ho nito. Naging uto-uto na ho tayo mga kabisdak. Itong foreign policy ng administrasyong ito. Nakakatakot ito guys. Pakinggan nyo po. Mainit at tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang delegasyon ng Kongreso ng Estados Unidos sa isang courtesy call sa Kalayaan Hall sa Palasyo ng Malacanang. Sa pagpupulong kinilala ni U.S. Senator Christy Elizabeth Gillibrand ang hindi natitinag na economic partnership ng gobyerno ng Pilipinas sa United States of America na binigyan diin ang kahalagahan ng kalakalan upang pasiglahin na iba pang mga oportunidad sa estrategyeng pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa. Binigyan diin niya ang mahalagang kontribusyon ng mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa US at malakas sa suporta ng US Congressional Delegation para sa Pilipinas habang naharap ito sa mga mabibigat na isyu, lalong-lalo na nakatuon sa mga aspeto ng seguridad. Sa kanyang bahagi, si Pangulong Marcos Jr. nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa US Congressional Delegation para sa kanilang pagbisita na binanggit na ang pulong hindi lamang nagpapatibay sa bilateral na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa, ngunit nag-aalok din ng isang plataforma upang makisali sa mga produktibong talakayan at tugunan ang kasalukuyang bansa sa mga hamon ng politika. Ito na yung nakakatakot ngayon kabisdak. Tingnan mo ha. Wala akong problema dyan sa kagustuhan ng Amerika pag ang pinag-usapan, ekonomiya. Pero magka-problema ho tayo dito pag makikialam itong mga kano pagdating sa political issue ng ating bansa. Pagdating sa foreign policy. Lalo na dyan sa West Philippine Sea. Digmaan ang resulta dyan. O, tingnan mo. Dependent foreign policy ng Marcos laban sa independent foreign policy ng Duterte. Saan kayo? Ito, nagkadalit-silit silang naman tayo dyan eh. Kasi nga, hindi ipinagpatuloy ng Marcos admin ang foreign policy ng Duterte admin. O nabudol kayo, mga didays na bumoto talaga. Dahil ang sabi continuity. Ano bang problema ninyo dyan? Sa gentleman's agreement ni President Xi Jinping at ni Tatay Digong. Paglabag sa soberanya, Diyos ko Ginoo. Ang layo ho eh.
dapat o sana yung mga kano ngayon, pinapalayas na rin ho ninyo. Yung teritoryo natin ay inukupa nila ng libre. Maganda pa nga ho yung bunga ng kasunduan ni Tatay Digong at ni President Xi Jinping. O sige, hindi naman kailangan namin mag-construct dyan. Basta malaya kaming mangisda dyan. Basta wala tayong pag-usapan na digmaan, di tapos tayo. O, may kapayapaan pa. Lumago pang ekonomiya. Wala ka pang kaaway. Bahala po ang Marcos admin kung anong gagawin nila sa ating bansa. Kung gusto nila ng gulo, aba, huwag po din yung gayahin ang foreign policy ng Duterte admin. At bahala na po maghusga ang maraming Pilipino sa administrasyong ito.